Yung 32 years nyo po na sinabi sa banking industry, yun po ba lahat ay sa land bank lamang? Opo. Okay. And then, sabi nyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years nyo po sa banking industry, sa land bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. First time. Okay. Sabi nyo nga kanina, unusual yung amount. First time, may ganyang amount na 125 million pesos. Bakit nyo sinabing unusual? Ano yung floor nyo para sabihing unusual yung isang amount? Usually po kasi kaya naging unusual para sa akin kasi cash po siyang kinukuha. Mm-hmm. Sa other, naman po is, kumbaga nag-issue po sila ng mga cheque sa, yung disbursement po nila. By checks po, hindi po cash. Okay. So, hindi lang yung laki nung halaga na 125 million ang unusual din na yung ganyang unusual amount ay sa cash kinuha at hindi sa mga cheque. Opo. Okay. And yung 125 million, yun ba yung minimum na pag kinuha in cash, sasabihin nyo unusual? Or meron bang lowest amount na kapag kinuha in cash, sasabihin nyo na rin unusual? Pwede naman po naming sabihin na unusual. Let's say kung over, let's say 500,000 na po siya. Over 500,000? Kasi yun, Kung over 500,000 kinuha in cash, sasabihin nyo unusual. for that particular, let's say po yung kliyente, yung Yes. mga ganun po. Opo. For the particular client. Ito, hindi lang 500,000, 125 million. So, 250 times mas unusual sa minimum amount na sasabihin yung unusual kung kinuha in cash. Depende po rin sa yung kliyente po. Depende sa kliyente. But kung sino mang kliyente aside, nasabi niyong unusual dahil 125 million na para po sa akin is 250 times yung 500,000 at hindi po in check, kundi in cash po kinuha. Pwede nga po, depende po sa depositor po niya. Kung regular lang sa kanya yung mga ganang withdrawals or what, it's usual. Okay. Pero kung parang for the first time ma-encounter namin that much, unusual po sa And amin. this was your first time. Opo. And in your 32 years, higit 3 dekada, kung masasabi nating pambihirang amount ito in cash, Opo. masasabi nating once in a lifetime yung ganitong amount in cash. Pwede po. Pwede. Madam Witness, yung unusual pa rin, bago ibang tanong. Sinabi nyo kanina sa prosecution may cash involved limit. Magkano po yung cash involved limit Sa branch po sa namin. branch ninyo? Oh, pwede ko bang hindi sagutin po yan for security. All right. Then hindi ko itatanong yung follow-up question doon. Ito na lang. Sabi po ninyo, wala ang branch ninyo ng ganyang amount. Kung pwede yung sabihin, magkano po ang halaga na meron ang branch nyo? Yung malaki po kasi amount. So, in Yes. any given day po kasi, talagang wala po kaming branch. So, pwede ko po in average, kung ano lang po yung sa tingin namin na kasya po yung during the operational transactions po ng branch. for the Magkano day. po yung average na yon sa branch nyo? Transactions for the day? For us, mga ano po, maybe, mga 20M po. 20M. So ito pong 125 million ay times 6 po dun sa average na transaction sa branch nyo in a given day. Opo. Okay. And then sabi nyo rin po kanina sa prosecution, kailangang tawagan ang cash center ninyo para i-transact yung amount. Magkano po yung floor ulit na halaga para kailangan yung tawagan ang cash center ninyo? Any cash requirements naman po ay tinatawag namin sa cash center po namin for assistance. Okay. Would you say anything above 20 million, kailangan kayong tumawag sa cash center? Kahit po less than, basta po requirement po namin sa branch for that day,
sa daily operations po namin. And yung 125 million na yon ay lampas sa kaya ng branch nyo in that day. Opo. Okay. Kaya unusual ang sinabi nyo kanina Opo. sa prosecution. Opo. Okay po. In total, kalahating bilyong piso in cash ang winidraw ng Office of the Vice President sa branch ninyo. Sa experience nyo po, karaniwan rin po bang mag-withdraw ang isang ahensya ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso, in cash, sa loob lamang ng 8 buwan? Hindi ko po yun masasagot kasi yung agency po maybe ang dapat pong sumagot about it. Oh, pero para sa branch po ninyo, naranasan nyo na po ba in the higit 3 dekadang nagtrabaho kayo sa Land Bank na merong alinmang ahensyang nag-withdraw ng ganyang halaga, kalahating bilyong piso in cash sa loob lamang ng less than 3/4 of a year? Wala po akong ma-recall kasi mostly nga po ang sabi ko ay puro through online or ang transactions na po nila or cheque. Okay. At bilang branch manager, sinigurado niyo po ba na otorisado talaga ni Vice President yung pag-withdraw ng kalahating bilyong piso? Meron naman po kasi silang inisyong advice. So, binase naman po natin yung checking na inisyo kay Ms. Gina Costa na ito po ay may advice na po and funded. Alright. So batay dun sa issue advice ni Ms. Jean Acosta, yun na yung pagtitiyak nyo na otorisado ni VP